Ito po ay ang sapal ng nyug na ginagamit ko siyang alternative organic fertilizer sa mga tanim kong vegetable na nagbubunga at saka sa mga fruit bearing trees. Disclaimer lang po, since 2010, nung una ko tong subukang gamiting source of organic fertilizer, kauna-unahan ko itong ginamit na bilang pataba sa tanim kong talong. Nung una ko itong ginamit na pataba, ang pamamaraan ng pag-apply ko nito ay ibinabaong ko po sa gilid ng puno ng talong. Maganda naman po ang kanyang naging resulta. Marami ang bunga ng tanim kong talong, kaso nagkaroon po ng hindi magandang epekto. Dahil yung ibinaon kong sapal ng nyug na hindi ibinilad, yung press pa, nilalapitan ng langgam. Tapos yung langgam umaakyat sa puno ng talong. Kaya nasisira yung mga bunga po ng talong, kinakain ng langgam. Nung sumunod po na pag-apply ko nito, ginawan ko na po ng paraan para maiwasan po yung paglapit ng langgam. Ibinibilad ko muna itong sapal ng nyug na mga 3 to 5 days bago po siya gamiting source of organic fertilizer. Naging maganda naman po ang kanyang effect dahil nabawasan po yung paglapit ng langgam. Marami na rin po ako nitong naturuan na mga kaibigan at kakilala na subukan nilang gamitin itong sapal po ng nyug na bilang source of organic fertilizer. Maliban sa talong, sinubukan ko rin po itong gamiting source of organic fertilizer sa okra, sitaw, ampalaya, patula, sili, at kamatis. Sa mga fruit bearing trees naman, sinubukan ko itong gamiting source of organic fertilizer sa kalamansi, papaya, at bayabas. Naging maganda naman ang kanilang resulta dahil dumami talaga ang bunga ng tanim kong mga vegetable at saka mga fruit bearing trees. Nakatulong siyang maparami ang bunga. Kaya base sa aking experience ng paggamit nitong sapal ng nyug na bilang alternative organic fertilizer since 2010 hanggang ngayong 2023, maganda ang naging resulta. Dumami ang bunga ng mga tanim ko. Kaya hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang paggamit ko nitong sapal ng nyug bilang alternative source of organic fertilizer.